Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. Ito na naman po yung lingkod Fenny Nicodemus para sa ating kalinga sa OFWs. At syempre baka hindi natin makasama ang aking idol kasi it's birthday today. Diba? Ito ang birthday niya ngayon. Kaya pwede bang batiin muna natin ang ating butihing Corazon Alma de Leon? Ayan, very good. Happy birthday to you from Kakampi. Happy birthday, Ma'am Corazon Alma de Leon! At syempre, di muna natin siya kukonsumisyonin ngayong araw na ito kasi alam ko marami siyang guest. Yan. Happy birthday po muli! At syempre, tuloy-tuloy pa rin natin programa dito sa ating Kalinga sa OFW. Handog sa inyo ng Kakampi Online. Thank you very much po. At ngayon, ang mga kasama natin dito sa ating programa, andyan na ba siya? Ha? Okay, so pag-usapan natin ngayon, lagi namin pinag-usapan to ni Ma'am Cora, ang kalidad ng ating mental health. Yan. Sa ngayon kasi parang medyo nakakaramdam ako, lalo na pag OFWs, parang lagi silang merong may mental health problem. O hindi naman problem, nadi-disturb lang sila. Tingnan natin ha, itatanong natin sa ating magiging bisita ngayon, na isang psychologist, walang iba kung hindi si Miss Charissa Ranieses. Ma'am Chari. Hello. Yan, hello. Beauty ka pa rin. Paano ba nami-maintain yung beautiful na face na yan, di ba? Miss... sa stress management. Yon, ang stress. Ano ba ang stress? Ang stress ay isang sitwasyon na nawawalan ng balanse ang tao. Naiko. Ito ay isang pagkabagabag. Sa Tagalog, pagkabagabag o pag-aalala. Tama. So, ito yun yung stress. Talaga nag-iisip ka ng iba kakaiba. Parang, paano nga ba maibsan yun? Kasi lagi akong na-stress sa buhay. Lalo pag nakita ko si Arby. Sige. Paano po ba? Paano ba yan, ma'am? Okay. Kailangan malaman muna natin na ang stress ay maaaring nanggagaling sa labas o sa loob ng katawan. Sa labas o sa loob? Para magkakaiba yan Parang di ko to alam yan Yung sa labas, ano yon? Sa labas, yung mga hindi natin makokontrol katulad ng panahon, baha, init, sobrang lamig, sobrang ingay. Ayun. Hindi natin makokontrol. Ugali ng ibang tao, hindi natin makokontrol yun. Yung chismis. Ayan, hindi natin makokontrol. Yun ang sa labas. Sa labas. Okay. Yung sa loob naman, ay ano ba yan? Karamdaman, sakit ng isipin, pagtanda, paghabol sa edad. Yan. At yung takot, na tumatanda ka na, yun na nga, kasama na doon yung pagtatanda. Doon yung, inner and outer sources of stress. Doon ang gagaling. Wala nang iba, yung dalawa lang na yun. Internal at saka external. Internal at saka external. Uy, maganda yan, diba? So, kung meron tayong stress, either internal or external, paano pag nagsabay yung dalawa, mas grabe? Diba? Oo, grabe yun. Pwede magsabay, di ba? Of course. Sabay-sabay naman talaga, di ba? Tulad ngayon, umuulan. Pag-ulan, bumabaha. Meron kang lalakarin, pupunta ka sa gobyerno, pupunta ka sa munisipyo. Paano kang pupunta sa munisipyo? Baha. At alam mo na meron kang danger, pag lumusong ka, na malileptospirosis ka. So, yung knowledge mo, yung fear mo, at yung deadline mo sa munisipyo,
plus yung external factor na bumaha. Abay, katakot-takot na stress yan. So ang stress kasi 'di ba, inner and outside, 'di ba? Tama, inner and outside yung isang dahilan. Ngayon, ang sinasabi dito, paano natin mapapansin na stress na pala ako? Yan. Malalaman natin 'yan. Ang tawag diyan, awareness. Awareness. Oo, tama. Dapat aalamin mo ba? Nararamdaman mo yun Oo. Kasi, ang isa sa mga sintoma, magsasabi muna ako tungkol sa sarili ko, tungkol sige, sa karat. sige. Yung naninikip ang dibdib mo. Mhm. O kaya, yung sikmura mo, nangangasim. Mhm. Kaya sumasakit ang batok, sumasakit ang ulo. Parang o kaya ako yun. pinagpapawisan. Tapos, mapapansin mo na bakit magagalitin ako? Mabilis akong magalit. Maiksi ang aking fuse. Maiksi ang aking PC. Kung hindi ka naman dating ganon. So, bakit ako umiiwas? Kasi meron din kasing avoidant na result yung stress, ano? So, yun yung iba sa mga simptoma. O kaya hindi ka makatulog. Kasi yung isa, yung sa daytime, nararamdaman mo yun. Kaya naninikip, yung sikmura, nag-a-act out yung puso, sikmura, baga, utak. Yung central nervous system. So pagka nag-a-act out yan, ibig sabihin, yung ating autonomic nervous system o yung mga may automatic functions ng ating katawan, mataas ngayon yung sa stress. Ito kasi meron tayong, alam mo to, central nervous system, the brain and the spinal cord. Okay. Meron pa tayong isang nervous system na autonomic nervous system. Itong autonomic nervous system ay ang mga automatic functions ng katawan. Paghinga, paglunok, pagpikit, tunaw ng pagkain ng bituka, lahat yan automatic. So, yung autonomic nervous system, may dalawang sanga. Isang sympathetic, parasympathetic. Yung sympathetic, yun yung sa pagtaas ng blood pressure, pagbilis ng hininga, paglabas ng pawis, pangangasim ng sikmura at pagbibilis ng pag-andar ng bituka. Yun ang Sympathetic nervous system. sympathetic. Ang parasympathetic nervous system ay ang pag-dilate ng bituka, ng mata, pagkalma ng puso, pagbagal ng paghinga, pag-relax ng ating sikmura, pagbaba ng blood sugar. Ayun, oo. So, kung tayo ay may stress, ang sympathetic nervous system ang nakataas, naka-red flag siya. Nararamdaman mo ba, Faye, yung pagka-stress ka, parang pigil yung hininga mo hanggang dito lang pagkatapos parang, parang nagugulat ka. Parang yan, di ba? Yun. Kapos yung paghinga at saka mahihiksi at pigil. Hindi tumutuloy hanggang dito sa ibaba. Yun, sign yun na meron kang stress. At sympathetic nervous system ang umaandar. Ngayon, ang magagawa natin kung para mapataas ang parasympathetic nervous system o yung relaxation part of the autonomic nervous system. Ang number 1, pagbuntong hininga. Tingnan ko nga, Fe, magbuntong hininga ka nga. Inhale, pigil, at suga. Tinuturo ko yan. Hindi ko alam na ganun pala yun. Alam ko lang exercise yan. Oo. So, sa exhale, narinig mo meron akong sound. Mas mahaba, uubusin mo yung laman ng iyong baga. Tapos, inhale, pigil, exhale, hanggang maubos. Oo, kailangan maubos. Hindi pwede yung mabilis na, Nga. yun? Sa stress yun.
Ano pa? Yung pagbibilang. Masarap, oo nga. Oo. So, yung pagbibilang, kapag tayo ay nai-stress, ang isa sa magandang ginagawa ay ang pagbibilang. Focus sa pagbibilang. Parang nakikita mo yung 1, 2, 3, 4. Nakafocus ka sa number 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inaalis mo yung focus doon sa stress, inililipat mo yung focus doon sa numbers na binivisualize mo. What if, kunyari, di-stress ka, tapos ngayon mag-exercise ka, o kaya magbabasketball ka, magbabasa ka, pwede ba yun? Of course. Ayun. Pwede yun. Oo. Kasi itong mga tinuturuan ko sa tuturo tayo ng health, di ba? So, itong mga kalalakihan na tinatanong natin, pag na-stress ka, nararamdaman mo, opo, mabalis ako, hindi ako mapakali, etc. Ganun, sabi nila, anong ginagawa mo? Sabi ko. Sabi nila, nagbabasketball po ako. Sabi niya ganun. So, pwede yon. Oo. Para lang mapokus, para kumbaga sa mapopokus yung sarili mo sa ibang ginagawa. Para hindi mo maalala yon. Oo, tama. Okay nga. Sige. Ano pa? Ngayon, ito, ginagawa ko to sa mga disaster situations. Yung disaster situation. Siyempre, alam mo naman, ako ay isang psychotrauma therapist, At isa akong counselor. Kaya pag in-introduce mo ko uli, mali ako pa. Oo. Psychotrauma therapist. Trauma therapist and counselor. Okay. Mamaya tanungin mo sa akin uli kung ano yung psychotrauma therapist tsaka kung ano yung counselor. Anong kaibahan niya sa psychologist? Pero ikaw ay tumatanggap, may tanong ka agad sa atin dito. Tumatanggap ka ng mga pasyente. Ba gano'n? Oo. Dahil tayo ay nag-lockdown, so, umuwi na ako dito sa probinsya. Nasa probinsya ka niyan? Oo. At saan ba yung probinsya mo? Sa Cabanatuan. Magkano naman daw yung mga ganyan? Para at least alam nila. Sorry po kasi tatanong lang daw natin para sila at least gusto nila alam nila di ba? Oo. Ganito, number 1. Ang counselor, ang kinakausap ng counselor ay yung mga taong balisa. Yung hindi schizophrenia, yung hindi pang psychiatrist. Kami ay sa mga taong may problema, ako sa mga taong na-trauma, sa mga taong may gustong maliwanagan lamang sa buhay. Pero kung ang tao ay mental illness na, sabihin mo na hindi na nakakakilala, hindi pang sa akin yon. Psychiatrist na yon. Oo, ako yung pang may problema lang, pang may na-trauma lang. Ngayon, unethical sa amin na mag-discuss on the air kung magkano ang professional fee namin. Okay. Siguro naman kasi, kaya gusto nila paghandaan naman din, di ba? Oo. Pwede naman silang makipag-usap through you, through me. Dahil ako naman ay member ng Kakampi Live. Yes po. Pwede naman nila akong i-PM. I-PM na lang. Ano yung pinag-uusapan natin? Ito. Ginagawa ko to sa isang disaster, pero ginagawa ko to sa sarili ko. 5, 4, 3, 2, 1. When I am very stressed, ang ginagawa ko, kasi kilala ko yung sarili ko eh. Pag ako'y nai-stress, nangangasim ang sikmura ko, naghahanap ako lagi ng pagkain. Yes, oo. Sabi ko, hindi ako ito. Dahil hindi ako yung madalas kumain. Or kung madalas akong kumain, ang kakainin ko yung mga pine seeds, yung mga sunflower seeds. Pero kapag ako ay naghanap ng matamis, alam ko na stress ako. Okay. So, bibigyang lunas ko na ang sarili ko. Nakaupo ako sa toilet. Naghanap ako ng 5 bagay na nakikita ko at i-describe kong isa-isa.
Find 5 things that you see around you. Number 1, anong nakita ko? Yung tapakan. Tapakan ng paa. Nakita ko to. Yung aking tapakan ng paa, Hello Kitty, kulay asul, si Kitty, kulay pula. Isang timbang tubig. Puti ang balde, ang tubig ay malinaw, ang ano ay puno. Dinidescribe ko bawat isa. Ipis. Ipis, naglalakad, maliit, dumalagang ipis. Sabon. Nakakita ako ng sabon, kulay dilaw. So, hanap ako na isa. Shower. Walang tubig. Kulay silver. Those are the 5 things. Sana po kung meron silang pencil, ballpen paper, sulat nila. Find 5 things that you see and describe each item that you see. 4 things that you touch. 4 na bagay na pwede mong hipuin. Alcohol. Okay. Smooth. Okay. Dahil hindi na tingin, kamay ang aking gagamitin, malaki, matigas, smooth. 1. Cellphone. Smooth, mabigat. Rectangle. Ano to? Water bottle. Mabigat. Okay? Malamig. Bilog ang takip. Maliit na bilog ang ilalim. 3. Pang-4, meron akong crystal. Okay. Rough ang edges, smooth ang ibabaw. Those are the 4 things that I see, that I touch, that I tell myself na dinidescribe ko. Pangatlo, 3 things that you hear around you. Ngayon, ang naririnig ko ay ang mahinang pagbuga ng ventilador. Dinidescribe ko pa, banayad ang tunog nito para sa akin. Nakakalma ako ng tunog ng ventilador. Pangalawa, nakakarinig ako ng motor, ng tricycle sa malayo. Mahina. Naririnig nyo rin siguro. Brum, 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 brum. Pangatlo, nakakarinig ako ng mga huni ng ibon. Ng maraming ibon. So, fino-focus ko ito ngayon sa huni ng ibon. Ayan, sa ventilador. At saka doon sa tricycle. Pangalawa, 1, 5, 4, 3, 2. 2 things that I can smell. Smell naman to. 2. Oo. So, nakakaamoy ako ng Clorox dahil nilampaso yung sahig. Ano pa? Tsokolate. Dahil tapos na akong mag-lunch. Nagde-dessert ako ng dark chocolate. And then, last, describe 1 thing that you have tasted. Taste. That taste of chocolate. So, 5, 4, 3, 2, 1. Sandali, babalikan lang natin, ma'am, ha? So, itong dinidis kasi may mga bagong pumasok. Yung dinidiscuss namin ng 5, 4, 3, 2, 1, ito yung mga senses, di ba? Yung senses. Kapag daw tayo, ma'am, kapag tayo stress, ito yung pwedeng gawin. Tama? Tama, ma'am. Gamitin natin ang ating 5 senses. See, touch, hear, smell, and taste. 5. So, dito, para makakalma ka ba nun? Oo. Okay. Ito yung mga gagamitin natin. O, sige, ulitin natin. 5 things that you can see. 4 things that you can touch. 3 things that you can hear. 2 things that you can smell, and 1 thing that you can taste. Taste. Now, describe each. Kahit matagal, i-describe mo extensively. Alam mo ba, Fe? Di ba, alam mo na yung grupo ko ang tinatawag ng Ayala, no?
Mm-mm. Doon sa kanilang mga, nung, Glorieta bombing. Kailan yun? 2009? Mm-mm. 2005. No ba? Glorieta bombing. Ay, Glorieta blast, hindi pala bombing yung gasol pala Blast, yung. oo. Gasol yung Oo. umano. Okay. Tapos yung Serendra blast, Ayala Yan. din yun. Ikaw din yan. Kami yung grupo namin, Portacelli. Tapos yung, nung meron pa tayong ISS, International Social Service, nung buhay pa si Ma'am Loyola, Mm-mm. na nagpakilala sa akin sa iyo, Tama. sa ISS, marami kaming mga mga human trafficking. Mhm. So, kung kinidnap pa siya, inabuso ba siya, kapag ginawa ko ito at guided ko yung tao, Mhm. pag tinanong ko siya pagkatapos, how do you feel? Mararamdaman niya sa katawan niya na gumaan yung kanya. Gumaan. Oo. Ito trauma to. Trauma yung tao kasi sa blasting, 'di ba? Pero Yung kahit mga na stress lang. Kanina Stress stress, lang. lang ako eh. Oo, oo. Stress lang, ayan. Oo. Kasi may Kanina mga ibang stress pumapasok na ako. eh. May Oo, mga pumapasok na bago. Okay, sige po. Alam mo na kung ba't ako stress kasi yung mga papeles ko. Alam mo na na-reservice ako sa Philippine Army, ano? Beto siya. So, yung mga papeles ko, lumalakad yung papeles ko. Kaya ako nai-stress kasi meron akong sarili kong pananaw na gusto kong mangyari. Pero, hindi naman lahat ng gusto ko ay maaaring mangyari. Oo nga. Oo, hindi ba? Ako din, ganyan ako eh. So, bago tayo nag-on the air, sinasabi ko sa sarili ko, kasi nagte-text yung aking direktor, nagte-text yung aking isang higher up doon sa kabilang kampo. Sabi kong gano'n sa sarili ko, hindi lahat ng bagay na gusto ko ay kaya kong kontrolin. Yeah. Ako ay may kontrol lamang sa aking sarili. Ito lang, ang kaya kong kontrolin. Kung gusto kong uupo ako. Kaya kong kontrolin yung pagtayo ko. Pero ang paglakad ng papeles, ang ugali ng ibang tao, ang iniisip ng ibang tao, hindi ko kaya i-control. Nakalma na naman ako. Okay. Dahil doon sa ginawa mo na exercise na yon. Hindi, yung sinabi ko sa sarili ko na hindi Okay. ko kayang Hindi i-control kaya. lang. Nakakakuha ko. Kasi Yeah. ang dami kong ganyan. Oo. So, sige. So, So, eto yung yun. ito, pangatlo na natin to na strategy. Ano? Yung pangatlo na sinabi ko ngayon is self-talk. Self-talk. Oh, okay. Self-talk. What do you mean by self-talk? Giving reason to the self. And I told myself, I always do self-talk. Yun na nga, hindi ko kayang i-control. Yan. Meron pa akong isa. Kasi siguro mga a few months ago, worried ako sa situation ng China, na nandito sa Philippines. I was very worried. Isang araw, siyempre sa tulong na rin niya ng Panginoon, sa tulong na rin ng paghingi ng awa, sinabi ko sa sarili ko, nag-iisa lang ako eh. Ang laki-laki ng iniisip ko, bansa-bansa yung iniisip ko. Ako yung nag-iisa lamang. Hindi naman ako nag-iisa sa pag-iisip na to. Pero, sabi kong ganon, ito bang malalaking negosyong ito? Pababayaan ba nila ang negosyo nila na lusubin ng China? Pababayaan ba nila ang negosyo nila na mapasakamay ng mga ibang tao? So sabi ng sarili ko, siyempre hindi. Ikaw nga, wala kang negosyong makukuha ng mga manloloob sa'yo eh. Nag-aalala ka ng ganyan. So when I did self-talk again, under CBT, under cognitive behavioral therapy. Nung kinausap ko yung sarili ko, abay nakalma ako. Tapos meron ako sariling panalangin na I prayed a deliverance prayer for these worrisome thoughts to go away. So I have this deliverance prayer. Talaga naman parang hinugasan eh. Shh! Nawala eh. So simula nun, hindi na ako nag-aalala. Kahit magkwentuhan sila ng kung ano-ano. Pero Hindi papa, na ako anong nag-aalala. ginagawa mo doon? Pinakausap mo lang ang sarili mo. Nakaupo ako, gano'n. Sample. Para kunyari ay
Ako din abrodo ko sa yung yung nangyayaring sitwasyon eh. Yung Abrodo, yung politika, para nakakasawa na magbabayad si ganito ng 20 million, etc., etc. Naiinis ako kasi pera yung pinag-uusapan, tapos sakit mo yung bansa mo naghihirap. Right? So, paano gagawin dyan? Ayun, katulad nung sinabi ko. Kakausapin lang natin ang sarili natin. Oo, kasi tiningnan ko. Sino ba naman ako? Yun muna sinabi ko sa sarili ko. Ano ba makukuha sa'yo? Lusubin ka man ng kalaban. Ano ba makukuha sa'yo? Di ba wala? Wala. Oh, tapos, yun bang malalaking negosyante ng mga Pilipino? Halimbawa mo, yung Ayala, halimbawa mo San Miguel, sila Villar, di ba? Malalaki yan. SM. Papayag ba sila? Nasakopin sila ng mga banyaga? Siyempre, hindi. Gagawin nila, gagasto sila para sa peace. Correct. Parang meron akong ganyan. Edi sa loob-loob ko. Sila maraming makukuha sa kanila eh. Gagasto sa kanila. Ako wala makukuha sa akin. Sabi kong gano'n. Papasukin yung bahay namin. Ano makukuha sa bahay namin? Lumang yero. So, gano'n. Parang ginagamitan ko ng comedy, ginagamitan ko ng tapos, ayun na nga, may kasamang panalangin. At, parang ang nahugasan, yun aking mga pag-aaburido na yun, na nakakatulog ako, ganyan. Tapos, kahit na anong pag-uusap na ng mga tao, na, naganda ka na ba? Katulad nung isang linggo, ang usapan, allowed na daw po tayo bumili ng baril, ganyan. Ay! Naiinis na naman tayo dun. Ako, hindi. Sabi ko, ayoko naman ng baril. May baril man ako, hindi ko naman alam paputok eh. Ayoko ng baril. Sabi ko, gano'n. Meron akong sarili kong, may sarili ako panalangin, may sarili akong, alam mo na, hindi ba healer ako, no? Meron sarili akong ganyan, tapos nanalangin ako, sinishield ko yung kwarto, tahanan, pinto, hagdanan, lahat sinishield ko yun. Yan. So, yung self-talk. So, meron ako ngayon isi-share sa'yo, okay? Kasi doon sa pinadala mo sa akin mga topics, ano ang kaibahan ng stress at anxiety? Ay, oo nga. Mas mahirap yata ang anxiety. Correct. Dahil ang anxiety, naaaburido ka nang hindi mo alam ang dahilan. Nararanasan mo yung paninikip ng dibdib, hirap huminga, kumukulo ang sikmura, nagtatai ka, hindi ka makatulog, di ka makakain, pero hindi mo alam kung ano dahilan. Lahat na lang ng nakaka-worry sa paligid mo, winori mo ng winori. Hindi naman yung patungkol sa'yo. Tapos, sa amin, ang tawag namin sa anxiety, fear of the unknown. Fear of the unknown? Yes. Okay, ganda yan Itong anxiety na ito, kapag hindi mo na naman nahuli o na-identify sa sarili mo, ito ay lumalala. Bakit ka mo lalalape? Kasi patuloy na tumataas ang iyong stress hormone at hindi nagpapahinga. Sa ordinary stress, ang stress hormone, pagkatapos ng occasion, ng event, let's say, wala na yung maingay ng kapitbahay, na ang construction o kaya ang karaoke hanggang 12 midnight, wala na sila. Tapos na-stress mo, baba na, pumupa na. Pero kung yung pakiramdam mo na yung sympathetic nervous system ay nakataas, kahit wala ka ng naririnig o kung ano maistorbo, stressor, mataas pa rin, anxiety na yon. Ang anxiety, yung stress hormone na cortisol, dumadaan sa utak yun, nasa dugo kasi yun eh. Dumadaan sa utak at ang mga brain cells natin ay dahan-dahang sinusunog. Acid kasi yun. Okay. Nagsasalita ako sa layman's term, ano? Ang ating isang brain cell ay may mga galamay.
Yan. Ito yung brain cell, ito yung mga galamay. Mhm. Ang bawat isang galamay ay nakakonekta sa ibang galamay na mga brain cells. Mhm. So, meron tayong bilyon-bilyon na brain cell. Dahil may acid, itong mga galamay na to na manipis pa kaysa sa buhok, dinadaanan ng asido ay nasusunog. Habang matagal ang anxiety, nasusunog, hanggang sa isa na lang ang nakadikit o kaya wala nang nakadikit, wala nang koneksyon yung mga brain cells. Okay. Ano ang nangyayari? Nangyayari ay nagbabago ang ugali, nagpupunta na patungo na sa depression. Kasi ang depression, dito nangyayari sa utak. May dahilan man o wala. Basta tumaas yung iyong cortisol level at nagtagal sa iyong sistema nang hindi bumababa, nang hindi mo tinutulungan yung sarili mo, Mhm. ito ay patuloy na maninira ng mga brain cells. Okay. Ang mga sustansya mula sa isang brain cell papunta sa kabilang brain cell ay hindi na tumatawid. Wala nang tulay eh. Mm-mm. Eh. So, ano pang aasahan natin? E di mamamatay yung brain cell. Okay. Kapag namatay ang brain cell, iba na ang ugali, malulungkutin, Konsumisyon. ano ka mo? Maano, yung masungit. Masungit, malulungkutin, magagalitin, Mhm. ayaw lumabas, Mhm. Tulog ng tulog. maaring tulog ng tulog, o hindi makatulog. Makatulog. Mhm. Tahimik o kaya sobrang daldal, ayaw kumilos o kaya kilos ng kilos, hindi makakain o kain ng kain, Mhm. nangangayayat o tumataba. So, dalawa yan. So, hindi mo maintindihan. Ngayon, hindi naman nagwawakas yung depression dyan. Mhm. Kapag hindi ka pa rin nagpunta sa isang mental health service provider at sabihin mo, ako po'y nalulungkot. Kasi ganito, Ma'am Cherry, ako po'y nalulungkot. Bibigyan kita ng test. Mhm. Sasagutan mo yung test. Checking ko ngayon yung test. Pagtingin kong ganon, clinically significant for depression, clinically significant for anxiety, clinically significant for stress. Tatanungin kita, meron item question yan. O, ito. Paano mo nasabi yung gano'n? Anong nangyari? Ikikwento mo. Ang isang kliyente ay tinatawag na clinically significant for depression Mhm. kapag siya ay nakakaisip na magpatiwakal. Okay. Yun yung pinaka-worst scenario. Oo. Mhm. Na napakarami natin. Ang dami ko, napakarami kong hawak noong lockdown. Mhm. At magugulat ka, mula bata hanggang professional, hanggang matanda. Siyempre, hindi ko pwedeng sabihin yung mga government offices, hindi ko pwedeng sabihin yung mga ganon, ano? Mhm. Mhm. Sumusulat na sila ng suicide note. Wow. Sumusulat na sila ng pamamaala. Hinahati-hati nila, binibigay na nila yung mga sapatos sa kaibigan nila, yung mga ganyan. Meron na palang ganun? No? Ang dami naming kaso, ang dami kong hawak. Mhm. Okay. Na nagpasalamat nga yung mga professors ko na nakilala nila ako. Kasi wala namang katulad ko dito. Wala namang psychotrauma therapist. Oo. Nag-iisa ba yan? Hindi, ganito yung sinasabi nila sa akin. Di naman ako nagsasabi. Sa psychotrauma, ako kasi ang management ko, holistic, body, mind, emotion, spirit. So, hindi ba nag-aral din ako, ang doctorate ko, complementary and alternative medicine? Mhm. Oo. So, yung Western na psychology, Mhm. ikino-combine ko sa Eastern or traditional Chinese medicine. Mhm. Kino-combine ko sila. May kasamang diet, may kasamang lahat. Okay. So, clinical, kapag ang tao ay nagsabi na gusto niyang magpakamatay, kahit na simpleng pagbibiro o pagbabanggit lamang,
hindi natin to isinasawalang bahala. Kahit parang tip of the tongue? Ay, lalo na yun. Okay, doon sa mga kaibigan natin, mga kakampi natin, kapag nagbiro, huwag niyong baliwalain. Ang sasabihin po kasi nung iba, ng mga marites, naku, attention seeker lang yun. Yeah, oo. Hindi po kasi ganun. Hindi po na natin iniiwan yun at sinasamahan na natin at kinakausap na natin. Kasi ang kailangan niya ay isang nakikinig. Pero hindi po yan nare-resolve ng isang nakikinig. Okay. Because depression is a brain malnutrition. Okay. So Fe, kumbaga, isa sa isang tabi ko na yung kababaan loob. Medyo magsasabi na ako, So, sa maraming kumonsulta sa akin na, halimbawa, mga kapatid, nanay, mga estudyante, ganyan. Ma'am, yung kapatid ko gusto mag-suicide, gusto mag-ganyan. So, number 1, sinasabi ko, huwag niyo pong hiwalayan. Number 2, pakainin niyo po ng itlog, painumin niyo po ng gatas, painumin niyo po ng calcium. So, calcium nasa gatas, Ang mga emergency measures ko, itlog, gatas, saging na saba. Cheese. Yung hindi cheese masyado. pa. So, hindi mahina yung cheese eh. Gatas talaga. Gatas talaga. Emergency. Kasi kailangan natin ng magnesium, kailangan natin ng omega-3. Ngayon, yung mga nasa abroad, maraming vitamina dyan. Ano ngayon yung pang-emergency? Vitamin D, magnesium, at saka magnesium, calcium, at saka omega-3. Emergency lang yun. Okay. Hindi ibig sabihin na hindi mo dadalhin sa psychiatrist. Dadalhin mo sa psychiatrist. Okay. Pero itong sinasabi ko ay mula sa aking karanasan, nasa awa ng Diyos. Siyempre, may kasamang pray over yun, Yes. Sa awa ng Diyos. At ayoko nang madagdagan pa ng ganong mga consultation. Sila ay hindi natuloy magpakamatay. Pero ayoko na, baka mami hamunin ako ng tadhana. Ganon ha, sinabi mo ha. So, ayoko na pong hamunin ako ng tadhana. Brain, itutuloy ko pa ba? Okay ba? Tuloy mo, sige. Sige. Kasi dami nanonood sa atin. Alam mo naman ako, parang sinusian, pag ito ang topic. Because it is a brain malnutrition. Okay. Habang kayo ay nasa stress pa lang, kumain na kayo ng tama, kumain na kayo ng brain food. Ano ba mga brain food? Abay din, number 1, dilis. Dilis? Okay. Number 2, galunggong. Lahat ng maliliit na isda na ang mga ulo ay masusustansya. So, bakit dilis? Ang maliliit na isda, halos walang mercury. Okay. Ang dilis, malaki ang ulo, mataas ang calcium. Itlog. Hindi po totoo na ang itlog ay nakaka-cholesterol. Hindi na po totoo yan, hindi na po yan ang sinasabi. Isang itlog araw-araw. Ano po? Saging. Kahit anong saging. Pero tayo, dahil nasa Pilipinas, saging na saba. Is the best. Lulutuin ba yung saging na saba? Hindi. Pwedeng luto, pwedeng hilaw, kahit na anong forma. Pero, hindi ko yung RB, ha? Walang asukal. Banana yung gusto ko kasi. Ito na nga, ganito yan. Doon sa mga sumusunod sa aking payo, ang number 1 kasing kalaban ng stress, anxiety, depression, sakit, inflammation, sugar. Ngayon, ba't ako kumain ng chocolate, na dark chocolate? Sugar-free ito eh. Okay. May stevia ito. Umiinom ako ng kakao sa umaga, dark na kakao, with stevia. At saka yung binili ko with malunggay.
Ang stevia ba, hindi siya nakakasama sa may diabetes? Aba, dahon lang yun. Pero parang ang tamis niya, di ba? Yung stevia. Dahon, ang stevia dahon. Okay, so stevia pala ang pwede. Tsaka monk fruit. Ano yung isa? Monk fruit. Ano yun? Ano din yun? Artificial sweetener galing sa monk fruit. Okay. So, tanggalin ang sugar, ituloy ang itlog, saging, dilis, at higit sa lahat ang mabeberdeng gulay. Kangkong, alugbati, talbos ng kamote, spinach, broccoli, yung ano ng sampalok, malunggay na sangkatutak. Yung isa, ano ba yung isang madulas? Alugbati, okra. Yan, Oo. Basta lahat. Lahat Bakit ng ka kulay mo? berde. Bakit pechay? Pechay Baguio, hindi, pechay Baguio, puti. Bok choy. O bakit ka mo, Fe? Yung isang medisina, yung isang supplement na para sa depression, ni-research ko yun. Ang halaga nun, ng isang bote nun, mga 1,500, 2,000. Sa mga kumikita, sa mga sumusweldo, maidadaos nila yon. Paano yung mga tao na hindi maidadaos ang 2,000? Oo nga. Ni-research ko kung saan kinukuha yung supplement na yon. Okay. Sa chlorophyll pala ng gagaling. Chlorophyll. Yung kulay green ng ng halaman, di ba? Oo, sa chlorophyll. Abay, sabi kong gano'n. Kasi syempre ako, kino-consider ko ang financial capacity ng isang tao. Ng taong pinapayuhan ko. Ngayon, sabi ko, dito pala kinuha sa chlorophyll. Napakayaman naman ng Pilipinas sa kahit nga damo-damo, yung sa talbos. Tapos yung mga, yung talinom. Di ba yung talinom, yung pinupulot mo lang dyan yung pala kinakain. Talilong. Talinom sa Tagalog. Sa Tagalog, okay, oo. Yan. So, lahat ng berde. At yung sunlight. Sunlight, yes. Sunlight. So, ngayon, Fe, may ikikwento ako sa'yo na very significant. Siya ay isang lalaki, 38 years old. At ang trabaho niya ay BPO. Ngayon, nagpunta siya sa akin, ini-sponsor lang siya ng kapatid niya. Nakakarinig na siya, may hallucination na siya. Tapos gusto na niya magpakamatay, lahat. Dahil alam kong ini-sponsor lang siya ng kapatid niya, pinayuhan ko siya, sige, sabi ko sa kanya, ganito, kung iyon ang pangalan niya, itong ite-take mo, pero sa umaga magpapaaraw ka. Yung likod mo, i-expose mo sa araw, 15 minutes. Dahil ikaw ay natutulog sa araw, kung ikaw ay sa gabi, kaya mong mag-jogging in place, kumain ka ng saging, tigilan mo ang kanin, tinapay, biskwit, tigilan mo yan. Tigilan mo ang asukal, ganyan-ganyan. To cut the long story short, nagpa-schedule siya sa akin after 3 months. Doktora, I am very good. Wala na yung simangot. Talaga? Oo. Tapos, doktora, nagpahinga muna ako sa mga vitamins, sa mga supplements. Eto na lang, yung mga sinabi mo. Oo. Pero binigyan ko siya ng mga supplements na yon. Tapos, pwede ko po bang once a day na lang? Kasi medyo mahal din. Sige, sabi kong gano'n. Alam mo, nawala na yung mga bumubulong. Kasi papunta na sa schizophrenia. Nawala na yung bumubulong. Malusog na siya. Hindi na siya nakasimangot. Maayos na. At meron na siyang looking forward. Meron na siyang, nakikita na niya yung future. Iyon. O meron ka bang mga katanungan dyan? Hindi kasi nga, siyempre, maraming may gustong mag-ano sa'yo. Ano mga number daw pwedeng puntahan para makapag-ano sila sa'yo? Cellphone? 0917 62 62 00 00
561. 561. Ayan. Sa Facebook, kung magpapa-schedule sila sa akin sa Facebook Messenger, Charissa Mojica Ranieses. So, ito po, yan, may Mojica po sa gitna. Charissa Mojica Ranieses. So, kailangan banggitin nyo agad na nanood kayo sa Kakampi para... Yan, para maka-discount tayo. Tsaka para sagutin ko kayo. Para alam agad. Yun. Ang sinasabi nga natin dito ay... sabi nga natin, ang daming may mga exercises pa. Kasi, diba, ang mental, hindi naman siya, diba, masasabi mo bang mental disorder? Or parang, ano ka lang, parang, yun nga, parang ikaw ay stress lang? Ang temporary disorder, pero hindi mental disorder ang stress. Okay. Hindi mental disorder ang anxiety. Yung depression, benign. Ibig sabihin ng benign, hindi matindi, nagagamot, hindi cancer. Yun. Kasi meron siya sabi dito, ako lagi ko naisip na may sakit ako. Wala naman pala. Pag nagpa-check up daw siya, wala naman, nakikita. Ang dami nang ginawa sa kanya, pero feeling niya may sakit siya. Hindi siya, sabi niya, nangangayayat ako, hindi ko alam bakit nangangayayat. So, ganoon, lahat na sabihin niya na, bibigyan siya synthetic na gamot, di ba? Ano yung gagawin daw doon? Okay. So, kung ang gusto, babae siguro si madam, ano? Lalaki. Lalaki. Sir, kung sa pakiramdam nyo, meron kayong anxiety, narinig nyo naman ay sinabi ko, at kung kayo po ay kaya nyo pang magpaaraw, kaya nyo pang maglakad po kayo, at yun pong lahat ng binanggit natin, na therapy, 5 therapy po yung aking binigay na example mula kanina. Pwede naman nilang balikan yung replay, no? Ulitin mo na lang. Sige, mas okay. maganda. Mas maganda. Ano yung una kong sinabi? Deep breath. Inhale and exhale. Tapos yung pangalawa, yung reality, yung 5, 4, 3, 2, 1. Ano yung mga nakapaligid sa'yo na nakikita mo? Naririnig, nahahawakan, naaamoy at nalalasahan. Pangatlo, yung self-talk, cognitive behavioral therapy. Pang-apat, nutrition. Self-awareness and then nutrition. So, sa nutrition, unang-una, tanggalin lahat ng sugar. Kanin, pasta, bread, biskwit, lahat tanggalin yan. Okay. So, kasi yun gluten at saka yun ay sugar. Tapos, exercise. Araw. Yung saging, yung berde. Kailangan po, Madam Fe, kung isang siksik na tasa ng gulay, siksik ng lutong gulay, yun na yung pinakakanin nila. Saka sila mag-uulam. Kahit na pinakbit pa yung ulam, ang kanin nila, yung siniksik na gulay. Yun. So, wala ng rice. Yun ang isa, no? RB. Si RB malakas. Pag bata pa siguro, pwede pa si RB. Ang lakas kumain ng rice dito, eh. Bata pa. Oo. Pwede pa yun. Pwede. Mataba ba si RB? Hindi. Payat. Mainam naman. Okay. So, dun kay sir, ang biking, napakahusay. Biking? Biking, oo. Ako tumigil sa pagbabiking kasi nagkaroon ako ng sunspot. Pinapahalagahan ko yung aking skin. Pero, siyempre. Napakasarap po magbisikleta, tas meron po akong basket. Doon sa basket ng bisikleta, pag dadaan ako sa talipapa, bibili na ako ng gano'n. Puno na ng gulay pagdating ko. At saka po, meron na daw akong saging, meron na akong itlog na maalat dyan, itlog na dyan, kung ano yung kakainin ko. Tapos gagarahin na ako. Kaya lang, sobra nakaka-addict yung biking. Kahit na naka-sunblock ako, nagkaroon ako ng mga sunspots. So, kasi medyo maputi ka talaga no? Meron na akong nabiling sunblock na, may nagregalo sa akin ng 130 SPF. Very good. Kaya nami-maintain niya yung kanyang beauty, di ba? So, take a rest din, di ba? Di ba? Yes. Pero ang tanong dito isa, ang sobrang tulog ba ay nakakasama rin sa utak? Sobrang tulog. Kasi di ba yung lalo na yung mga matatanda, minsan tulog lang ng tulog yan, mga ganon.
Yung matatanda, kaya tulog ng tulog kasi hindi na active yung brain nila. Ngayon, Okay. paano mo mapipigilan yung matanda na matulog ng matulog? Paano mo mapipigilan yun? Hindi mo sila mapipigilan. Mhm. Yung sa katulad natin o kaya sa mga mas bata pa sa atin, yung sobrang tulog, nakaka-sluggish. At saka, magduda ka na kung tulog ka ng tulog kasi malapot ang dugo mo. Yeah, oo, oo, Mm. oo. So, pagka malapot ang dugo mo, kandidato ka sa stroke. Yun. Kaya pag pala inaantok-antok ka, kung gano'n ang napi-feel mo, anong pwedeng gawin? Abay, iinom ka ng tubig Yun. na mayroong kalamansi. Mm. Walang asukal. So, yung kalamansi, malinis na kalamansi, hinati-hati sa gitna, 5 kalamansi, hindi pipigain. Ihuhulog mo dito sa tubig. Ito, 1 litro. Mhm. At saka, gusto mo siya malamig, iinumin malamig. Kung ayaw mo naman ng malamig, okay lang, yung patay lang ang lamig. So, may kalamansi. Kung afford ng lemon, maglagay ng lemon. So, sa 1 litro, kalahating lemon. Mhm. Mhm. Kung sa 3 litro, 1 lemon. Yun. Very good. Ang dami natin natutunan, ha? Parang uulitin pa natin yung iba. Sobrang galing, di ba? Yan. Oo. Kaya doon sa mga OFW, siyempre, namumroblema at nakukonsumisyon sa kanilang employer at sa pamilya pa din, ganon. Ayan ang mga dapat yung tandaan, di ba? Oo. Yung sinasabi Pero- ninyo. Okay, ma'am. Sige po. I-promote mo naman yung programa ko every Wednesday, 10 to Ang 11. dami-dami naman nanonood dun eh. Nakikita ko naman eh, di ba? Okay, ikaw na po mag-promote nito. Sige. Mga kakampi, every 10 to 11 ng Miyerkules, ako po ay may programa, Payo ni Doc Cherry. Dito po, karaniwan ng pinag-uusapan namin ay tungkol sa mental health at saka po pamilya. So, ang tinakil na po namin yung mga bata na may learning disability, adult na may learning disability. Bukas po ang pag-uusapan natin ay mula sa perspektibo, pananaw na isang ama na 20 taon na OFW. So, Yan, maganda yan. paano niya mapapanatili ang kanyang katapatan sa kanyang pamilya habang siya ay isang OFW sa isang malayong lugar. Yun. So, siya po ay bumalik dito, pero nang bumalik po siya po ay may sakit. Mhm. Mhm. So, sa katatrabaho niya doon, pag uwi niya, nagkasakit pa siya. Doon siya nagkasakit sa abroad. So, napaka-interesting ng ating panauhin bukas, 10 to 11. Payo ni Doc Cherry. Yan. Pero nabibitin pa rin kami dahil ay birthday pala ni Ma'am Cora ngayon kaya wala Oy. siya. Oo nga, Ma'am Cora, na-miss po kita. Mm-mm. Saan ba probinsya? Saan ka ba ngayon nakastay na probinsya? Cabanatuan City. Cabanatuan Nueva City. Ecija. Malapit lang yan dito sa Metro Manila. Di ba? Oo. Oo, malapit lang. Well, anyways, naku, wala naman po tayong oras. Ang dami nang nanood sa atin. Yan po, kapulutan natin ng aral. Naku, marami rin ako natutunan. Nasulat ko lahat dito lahat. Di ba? Pero gusto pa rin natin naman siguro sa mga susunod pa din. Doon sa mga gusto pong makausap si Miss Chariza Ranieses. Mali spelling mo dito. Siya ay CH, mali di ba? Tama. Tama yan? Di ba Zayan? Hindi. Tama yun. Ganyan. Chariza. Ayan po kanyang number, 091762-00561. Yan po kayo magtatanong sa kanya at paano schedule. Pero ang tanong ko sa iyo, kunyari, stress lang yan o parang de-depress lang siya, mga ilang araw o ilang panahon ang pag-uusap ninyo. Kunyari, ako'y nagpapakonsulta sa iyo. At ayun ang nararamdaman ko. Totoo ba yung pag nainis ka sa sarili mo, stress yun? Stress. Yun, Oo. stress. Sige, mga ilang panahon yung mga session na yan? Di ba may session Okay. yan di ba? Oo. Depende. Meron ako mga kliyente na isang session lang. Yung mga tiga-abroad, okay. Isang session lang. Meron naman akong kliyente na 2 taon na kliyente ko pa siya. Alam mo kung bakit? Bakit? Ayaw niyang tulungan ng sarili niya. Yun, oo. Ang tawag doon, non-compliant clients, non-compliant patients. Inaasa niya sa akin, inaasa niya sa psychiatrist niya, inaasa niya kung kanino ang kanyang kagalingan.
puwera lang sa sarili niyang lakas. Pero yung isa, yung sinabi ko sa yung lalaki na gumaling, 2 sessions lang kami. Isang session, tapos nagpa-session. Ayoko siyang i-session ulit dahil alam ko yung presyo, yung halaga ng session ay kumbaga magagastos pa niya sa ibang bagay. Nagpumilit siya, pinag-ipunan ko po, doktora. Sabi niya gano'n. Ayun, 2 sessions. Talaga. Oo. Pero what if hindi naman talagang wala, no? Ibig sabihin, hindi siya ganun wala siya masyadong pera talaga. Pero gusto niya magpa-check. Paano yung mga ganung klase? Pagka kasi katulad ko, marami akong kinoconsider na factor, kaya hindi na pwedeng libre. Dahil yung kuryente, yung sa BIR, membership namin, sa mga organization sa Amerika, lahat yun nag-e-entail ng dollars. Oo, tsaka membership dito sa Pilipinas. At ang mga further, hindi ako tumitigil ng pag-aaral eh. So lahat ng pag-aaral, 1,000, 50, gano'n, walang tigil yon. Kaya mayroong fee. Kung i-refer ko sa ini-refer ko sa mga kakilala ko, o sa mga organization na tumatanggap ng pro bono. Kaya lang, kung kailan lang sila ma-schedule, maghihintay sila mga 3 months, 4 months, ganoon. Yun, pwedeng mga ganun katagal. Pero ang sinasabi nga natin, pwede kang magturo. Halimbawa, interesado kaming matuto, yung mga exercises lang. Kaya? Oo. Yun pala naman di ba? Kasi halimbawa, sa mga ordinaryo katulad namin, di ba, pwede naman kami pumupunta rin sa mga katulad ng pinupuntahan mo mga komunidad, di ba? Katulad yung nangyari sa community namin sa Marikina. Remember that? Ay binaha sila talagang lagpas dito, di ba? Hindi ko naman kayang tulungan silang lahat. Dahil wala naman akong ganun kalaking pera, di ba? Yun, mga ganun. So, pwede siguro natin turuan ang mga leaders, no? Kahit ano lang, parang yung mga para professional training. Di ba ginawa na natin yan sa Buendia? Naalala mo na? I remember that. Yeah, sige, magkano tayo. Buhay pa si ma'am. Ay, oo naman. Andun siya nun, di ba? Yan, sige. Pwede siguro tayo mag-conduct ng ganyan. Di ba? Kasi, ginagawa ko yan sa Philippine Army. Ayun. So, napakarami. Itong nakikita mo mga bag na to, marami yan hanggang doon sa dulo. Mga souvenir ng iba-ibang batalyon na pinuntahan ko. Kasi, mataas ang stress ng army, di ba? Totoo yan. Tinuturuan natin sila na ma-manage ang stress nila ng kahit wala ako. Yun ang gusto natin, yung mga stress na yan. Kasi pag simula pa lang ng stress mo, maano mo na, diba? Medyo mahuhuli mo na sige. Okay, sige, tingnan natin kung paano natin yan makikita sa mga susunod na panahon. Ako gusto ko yan. Kasi ang dami kong mga nakakaano talaga na kakaiba, diba? Okay, so magpaalam na tayo, Ma'am Mano, kasi susunod natin ay Chinoy Public Service. Ma'am. Okay. Bye-bye po at see you again. And manood po kayo sa Payo ni Doc Cherry bukas. 10 to 11. Thank you, Fe. Salamat Thank you, po. Doktora. Marami kaming na pag-aralan mula sa iyo, Doktora Chariza Ranieses. Ang psychology, something? Psychotrauma therapist. Psychotrauma therapist. Yan ang tawag sa kanya. Marami pong salamat. Alam pong dami mong pinaghirapan sa kurso na yan. Okay. Okay, marami pong salamat. Ito po yung lingkod, Fe Nicodemus. At siyempre kasama natin dito in behalf of Ma'am Corazon Alma de Leon. At birthday niya kasi today. Kaya hindi siguro siya na, alam mo naman, pag birthday ng mga yan, talagang daming bisita, no? Okay, marami pong salamat. At syempre, see you next Tuesday. Dito pa rin po sa ating kalinga sa mga OFWs. Marami pong salamat.